Nag-aalala po ba kayo sa pagkakaroon ng pasa or mga pasa sa inyong katawan? Ano po ba ang mga posibleng sanhi nito? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Dayan, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Ang pagkakaroon ng pasa sa alinmang bahagi ng ating katawan ay isa po sa pinakakaraniwang reklamo or complaint ng mga pasyente kapag sila ay nakikipagkita sa kanilang doktor, lalo na po kung wala naman silang maalalang nangyaring trauma sa kanilang balat or kalamnan. Ano po ba itong pasa? Bakit ba nagkakaroon ng pasa ang isang tao? Ang pasa or ecchymosis sa medical term ay mga naipong dugo sa ilalim ng ating balat na dapat po itong ating dugo ay nasa loob lamang ng ating mga ugat or blood vessels. Eventually, ito naman po ay ma-absorb ulit ng ating katawan at mawawala din itong mark na ito. Ano nga ba ang mga posibleng sanhi ng pagkakaroon ng pasa or mga pasa sa katawan? Ang mga sumusunod po na ating i-discuss ay ilan lamang sa mga posibleng dahilan nito. Ang number 1 po ay yung accidental bruising. Kung hindi po sinasadya ay napasalpok or napabangga po ang isang bahagi ng inyong katawan sa matigas na bagay. Ikalawa, abuse. Ang pagkakaroon po ng pasa sa katawan, ang isa sa kapansin-pansing palatandaan na ang isang tao ay naaabuso physically. Lalo na po kung ito ay makikita sa leeg, pisngi, sa likod o sa masaselang bahagi or private parts ng ating katawan. Ang ikatlo po, vitamin C deficiency, yung pong mga kulang sa ascorbic acid. Ang vitamin C po ay nakakatulong para makagawa ng mga tinatawag na collagen ang ating katawan. At ito pong collagen ay mahalaga para mapanatiling malusog ang ating mga blood vessels or ugat sa ating katawan. Gayun din naman po, itong vitamin C ay tumutulong para mag-heal ang ating mga tissues lalo na kung sila ay na-damage. Ang ikaapat po ay yung pagkakaroon ng connective tissue disease. Ito pong ating connective tissues ay parang nagsisilbing glue na nagbibigay ng shape sa ating katawan at tumutulong para sila ay maging healthy or malakas. So, yun pong mga taong may connective tissue disorder, katulad po halimbawa ng mga taong may sakit na lupus or rheumatoid arthritis, ay mas at risk po sila sa pagkakaroon ng mga pasa. Ang karamihan din po sa mga taong may sakit na lupus or rheumatoid arthritis ay maaaring may mababang platelet count. At ito pong mga platelets ay nagsisilbing mga plugs or seal kapag may na-damage na ugat sa loob ng ating katawan para makaiwas sa pagdurugo. Ang ikalima po ay ang pag-inom ng ilang gamot katulad po ng mga sumusunod. Ang una po, yung pong mga anticoagulants, halimbawa, rivaroxaban o yung Xarelto, apixaban o kaya yung Eliquis, edoxaban, dabigatran, heparin, warfarin o yung Coumadin. Ang sunod po yung mga antiplatelet agents, katulad po ng aspirin at clopidogrel. Ang ikatlo pong grupo ng gamot na maaaring mag-cause ng easy bruising sa isang tao ay yung ating mga NSAIDs. Ito po yung ibuprofen, naproxen, diclofenac, mefenamic acid, indomethacin. Sunod, yung mga glucocorticoids. Anti-inflammatory drugs po ito, katulad ng prednisone, prednisolone, triamcinolone, methylprednisone, dexamethasone. Para po halimbawa dun sa may mga arthritis or asthma. May ilan rin pong mga antibiotics katulad ng cephalosporins ang nakakapagpababa ng absorption ng vitamin K sa ating katawan, lalo na po yung pangmatagalang paggamit ng mga antibiotics. At ito pong ating vitamin K ay mahalaga para makagawa ng clotting factors ang ating katawan na siyang tutulong para makaiwas tayo sa severe bleeding. Para doon po sa mga umiinom ng antidepressant na SSRIs katulad po ng sertraline, citalopram, fluoxetine, paroxetine at venlafaxine, sila po ay posibleng at risk din para sa easy bruising. Ang ikapito, ayun pong mga taong mahilig uminom ng alak or alcohol. Maaari po nitong mapinsala ang ating atay na siyang gumagawa primarily ng ating mga clotting factors. Ang ikawalo, ang pag-inom ng vitamin E supplements, ito po ay maaaring makaapekto sa pag-form ng clots ng ating mga platelets
at maaari po itong magresulta sa madaling pagkakaroon ng pasa sa katawan. Ayon po sa mga pag-aaral, ang pag-take ng garlic supplements ay maaaring makapagpabagal sa blood clotting ng ilang tao. Yun pong ginkgo biloba, ito po ay isang herbal supplement na ginagamit ng mga tao para sa kondisyon tulad ng anxiety, Alzheimer's disease, hearing loss, premenstrual syndrome, vertigo at schizophrenia. Ngunit ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay maaaring makapagpalala sa bleeding disorder o risk ng isang tao. Ang ika-anim pong posibleng dahilan ay ang pagkakaroon ng systemic infection kung saan ang mga mikrobyo po ay nasa bloodstream na ng isang pasyente. So yung mga mikrobyo po kumalat na sa dugo. Ang ikapito po ay yung tinatawag na von Willebrand disease. Ito po ay isang namamanang bleeding disorder or sakit kung saan ang isang pasyente ay hindi normal na nagfo-form ng mga blood clots. Ang mga taong may ganitong kondisyon po ay malimit silang nakakaranas ng pagdurugo ng ilong o kaya naman po ay matagal bago tumigil ang pagdurugo ng kanilang sugat kahit na yung sugat nila ay maliit lamang. Sa mga babae naman po ay maaaring makaranas sila ng mas malakas or mas matagal na buwan ng dalaw or menstruation. Ito po ay tinatawag na menorrhagia sa medical term o kaya po yung menstrual period more than 7 days at posible pong ito'y malakas. Kung sila naman po ay manganak, itong mga babaeng may von Willebrand disease, maaari pong makaranas sila ng malakas na pagdurugo. Parang katulad rin po ito ng mga taong may hemophilia. Mas mild nga lang po usually ang sintomas ng mga taong may von Willebrand disease at mas common po ito compared sa hemophilia cases. Ang ikawalo po ay yung pagkakaroon ng sakit sa atay, katulad po ng liver cirrhosis or liver failure. Ang atin pong atay ang siyang primarily gumagawa ng mga tinatawag na clotting factors. Ito po ay mga protina at nasa about 13 klase na po ng clotting factors ang na-identify ng mga eksperto. Ito pong clotting factors na ito, kasama po ng ating platelets, ay tumutulong para magkaroon ng blood clots kung na-damage po ang ating ugat. Sila po ay nagsisilbing glue para lalong tumibay ang clots na nagawa ng ating mga platelets sa site of injury. Kaya yun pong mga pasyenteng may sakit sa atay, maaari pong high risk sila sa pagdurugo or bleeding. Ang ika-9 po, yung mga taong na-diagnose ng leukemia. Ang mga taong may ganitong diagnosis po ay maaaring makaranas ng pagkakaroon ng pasa dahil hindi po nakakagawa ng sapat na platelets ang kanilang katawan. Ang ika-10, ang pagkakaroon po ng vitamin K deficiency. Ito pong vitamin K ay mahalagang component para makagawa ang ating atay ng ilang clotting factors. Ang mga mayayaman pong sources ng vitamin K ay ang mga berdeng gulay, beef liver, chicken at iba pa. Paano nga ba ang pagdiagnose at paggamot sa mga taong nagkakaroon ng pasa or mga pasa sa katawan? Ang paggamot po dito ay ayon sa sanhi nito. Kapag kayo po ay nakipagkita sa inyong doktor, magsasagawa siya ng physical assessment at tatanungin niya po kayo kung kayo ba ay nagkaroon ng physical trauma na naging sanhi ng inyong mga pasa. Tatanungin niya din po kayo kung may history ba kayo ng pagdurugo. Halimbawa po ay kung kayo ay binunutan ng ngipin, kung napansin niyo ba na mas matagal tumigil ang pagdurugo nito. Or kung kayo naman po ay babae, tatanungin niya po kayo kung kayo nakakaranas ng malakas na menstruation o kung mas matagal ito kaysa 7 araw. Maaari din pong mag-advise ang inyong doktor para kuhanan kayo ng dugo para sa test na CBC or complete blood count para makita yung dami ng inyong red blood cells, white blood cells, hemoglobin, hematocrit at platelets at iba pa pong coagulation test katulad ng PT and INR para makita po kung gaano kabilis makagawa ng clots ang inyong katawan. Mahalaga rin pong masabi nyo ang lahat-lahat ng iniinom nyong gamot, maging ito man po ay may reseta ng inyong doktor o over-the-counter at dietary supplements nyo lamang nabili. Sapagkat nabanggit po natin kanina,
may ilang mga gamot na maaaring makapagpataas ng risk ng isang tao para magkaroon ng mga pasa or magkaroon ng bleeding or pagdurugo. Kung na-identify po ng inyong doktor na ang sanhi nito ay ang inyong mga iniinom na gamot, maaari pong palitan niya ang inyong gamot, itigil, or i-adjust ang dosage nito para makaiwas po kayo sa pagdurugo or pagkakaroon ng pasa-pasa sa katawan. Kaya't ito po ang isa sa kahalagahan ng pagkonsulta muna sa inyong doktor bago uminom ng anumang gamot. Ito po ay para masigurado na hindi ito contraindicated sa inyong existing condition. Kung ang sanhi naman po ng pagkakaroon nyo ng pasa sa katawan ay dahil sa nutritional deficiencies, halimbawa po ay sanhi ng protein malnutrition, vitamin C deficiency, or vitamin K deficiency, maaari niya po kayong i-refer sa isang dietitian or pwede din po siyang mag-prescribe ng mga gamot or supplements para mapunan yung inyong mga kakulangan. Para po makaiwas sa pagkakaroon ng pasa or pagdurugo, maaari rin pong makatulong ang mga sumusunod. Number 1, siguraduhin po na may sapat na ilaw or liwanag sa inyong tahanan, lalong-lalo na po kung gabi. Lalong-lalo na din po doon sa mga nakakatanda natin or kung kayo po ay may kondisyon or umiinom ng anumang gamot na maaaring maging sanhi ng mabilis na pagkakaroon ng pasa or pagdurugo. Iwas aksidente po. Ikalawa, number 2, iwasan po ang makalat na kapaligiran. Iwasan din po ang paglalagay ng mga gamit or anumang clutter sa may hagdanan at siguraduhin walang mga nakakalat na electrical cord sa sahig. Marami na pong naaksidente ng dahil dito. Kung matatandaan niyo po yung veteranong aktor na si Eddie Garcia, nagkaroon po siya ng komplikasyon mula sa kanyang cervical fracture na naging sanhi ng kanyang pamamahinga sa buhay. Ang number 3 na pwede nating gawin, alamin ang mga posibleng side effects ng bawat iniinom na gamot. Makakabuti pong sabihin nyo rin sa inyong doktor kung kayo ba ay nakakaranas ng pagkaantok or pagkahilo dahil sa bagong gamot na iniinom nyo. Ito po ay para maiwasan na kayo ay mahulog na maaaring maging dahilan para kayo ay magkaroon ng pasa or pagdurugo sa inyong katawan. Ang ikaapat po, ugaliing magpakonsulta sa mata at pandinig kahit na po tayo ay tumatanda na or kahit tayo ay nasa bahay lang. Ang panlalabo po ng mata at paghina ng pandinig, lalo na sa mga nagkakaedad, ay risk factor para sa mga injuries tulad ng pagkahulog. Maaari po kayong i-refer ng inyong doktor sa isang hematologist o yung espesyalista sa dugo at sa mga kondisyon nito, lalong-lalo na po kung kayo ay nakakaranas ng significant na pagkakapasa-pasa ng inyong katawan. Halimbawa po ay mas mahigit pa sa 5 pasa na may mahigit 1 cm ang diameter nito, nang wala naman po kayong naaalalang trauma sa inyong kalamnan or muscles. Ang ikalawa po, kung kayo po ay may personal or family history ng abnormal na pagdurugo, lalong-lalo na po pagkatapos ng isang surgery or injury. Sapagkat tulad po ng ating nabanggit, may mga bleeding disorders po na maaring mamana. Ikatlo, kung kayo po ay malimit na nakakaranas ng pagdurugo ng ilong, ng inyong gilagid, or kung kayo po ay na-detect na may pagdurugo sa inyong joints or kasukasuan. Ang ikaapat, at kung may abnormal laboratory test po kayo na maaaring mag-suggest na kayo nga po ay high risk or may mas mataas na tendency sa pagdurugo or bleeding. Para po sa bottom line ng ating Tagalog Health Tips today, ang pagkakaroon po ng pasa ay karaniwang complaint ng mga pasyente. Ito po ay maaaring normal lang, let's say nagkaroon po kayo ng accidental injury, ngunit ito rin po ay maaaring sanhi ng ilang medical na kondisyon, lalo na kung wala namang naaalalang physical trauma or injury na nangyari sa kanya ang isang pasyente. Kung kayo po ay nakakaranas ng malimit at madaming pasa sa inyong katawan, kung madali kayong magkapasa at nakakaranas po kayo ng sobrang pagdurugo kahit na sa maliliit na sugat lamang, pagkakaroon ng pasa pagkatapos uminom ng isang bagong gamot or supplement, at kung kayo po ay may family history ng easy bruising or bleeding, makakabuti po sa inyong makapagkita kayo sa inyong doktor para masuri ang inyong kondisyon at nang mabigyan po kayo ng angkop na medical advice at treatments.
Para po makapanood pa kayo ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at salamat po sa panunood.